3x plus 7y it equals to 12 and 4x minus 8y it equals to negative 1. So, ang ginawa is ita times sa 4 ang 3x plus 7y it equals to 12. So, 4 times 3x it equals to 12x and 4 times 7y it equals to 28y and 4 times 12 it equals to 48. So, sa second denominator naman, ita-times ng 3 ang 4x minus 8y it equals to negative 1. So, for 3 times 4x is equals to 12x and 3 times 8 negative 8y it equals to negative 24. So, 3 times negative 1 it equals to 3. So, subtract. And then, ito yung ito. So, ang 4x minus parenthesis, negative 3, it equals 52y or 51. So, para makuha yung 51 over 52, kailangan mo siyang i-divide sa 52. So, ang total is 51 over 52. The next one is substitute method. Mula sa 3x equals to 12 minus 7y, divide sa 3 kaya naging x it equals to 12 minus 7y over 3. So, substitute ang y sa 51, ang y sa 51 over 52, kaya x it equals to 12 minus y times 51 over 52 over 3. So, kaya nakuha ito, multiply the 7 times 51, it equals to 357 over 52. So, i-multiply din ng 12 at 52, kaya naging 624 over 52. Kaya, minus ang 624 minus 357, it equals to 267 over 52 over 3. And, divide sa 3, kaya nakuha sa 89 over 52. So, yan ang substitute method. So, ang value ng y is 51 over 52 and ang value ng x ay 89 over 52. Negative x plus y it equals to negative 2 and x plus y it equals to 3. So, dahil ang goal natin is ma-eliminate ang isa sa variable, kaya pinagsama or add ang dalawang equations. So, parenthesis x plus y, parenthesis plus x plus y equals negative 2 plus 3. Yung negative x at plus positive x ay na-cancel kasi kapag pinagsama mo ang negative at positive na pareho ang number ay magiging 0. And yung y plus y, both positive kaya pinag-add kaya naging 2y. And yung number na at ang negative 2 plus y is add kaya naging 2. And para makuha ang value ni y, i-divide natin ang parehong side sa 2. So, negative y, it equals to 2 over 2, it equals 1. Ngayon, ang value ng y is 1. Kaya isa-substitute natin ito sa pangalawang equations na x plus y, it equals to 3. Kaya naging x plus 1 na dating y, it equals to 3. So, ililipat natin yung 1 sa kabilang side para maiwan yung x sa kaliwa. And kapag ililipat sa kabila, always nagbabago ang sign. Kaya yung positive 1 is naging negative 1. Kaya naging x it equals to 3, negative 1. And minus, so x, so ang 3 minus 1 it equals to x equals 2. And substitute method. Unang equation is negative x plus y equals to negative 2. And inilipat natin yung negative x sa kabila, kaya ang naiwan is y. Ngayon, and ang alam na ang y ay equal x minus 1. So, isa-substitute natin ito sa pangalawang equations, kaya x plus y equals to 3, kaya naging
x plus parenthesis x minus 1 parenthesis it equals to 3. And inilipat natin yung sa kabila, yung negative 1. So kapag inilipat, magiging positive na siya. So 2x equals 3 plus 1, naging 2x equals to 4 kasi 3 plus 1 it equals to 4. I-divide ulit sa 2, kaya nakuha ang 2. So 4, bilang ilagay 4 divide 2 it equals x minus 2. 2 ang 4 times 2 equals 2. And ngayon, kukunin naman natin si y gamit yung naunang natin nakuha na y equals x minus 1. And papalitan natin ng 2. Kaya y equals 2 minus 1. Ang sagot ay 1. So, ang value ng x is 2. And ang value ng y is 1 pala. 2 times 4x equals minus y, it equals to 2. Negative 3 times x minus 1 equals to 10. Simplify. Multiply natin ng 2 sa loob ng parentheses. So, 2 times copy the first equations equals 2 times 4x equals 8x. 2 times negative y equals 2 negative y, and 2 times 2 negative 2 equals negative 2. And multiply naman yung second equation sa 3, negative 3. So, negative 3 times x equals negative 3x, and negative 3x times negative y equals to positive 3y, and negative 3 times 10 equals 10. Okay, naging eliminations method. So, kailangan nating matanggal si y at multiply sa unang equation sa 3. So, kaya naging parenthesis 24x minus 6y plus negative 6x plus positive 6y it equals negative 6 plus 20. So, yung negative 6y at positive 6y ay cancelled. So, wala na. And yung 24x minus 6x ay naging 18x. Then yung negative 6 plus 20 ay naging 14. Kaya naging xx it equals to 14. And i-divide natin sa 18. Kaya 14 over 18 equals 7 over 9. Yan ang x. Substitutions method. Ngayon alam na ang value ng x ay 7 over 9. And sa-substitute natin ito sa equation na 4x minus y it equals negative 1. Kaya naging 4 times 7 over 9 na dating y minus y it equals negative 1. And ililipat natin yung 4 times 7 equals 28. Kaya naging ganyan. So, inilipat natin yung 28 over 9 sa kabila para maiwan si y. Kaya, naging y, negative y, it equals to negative 1 minus 28 equals over 9. Para madaling ma-minus, gagawin natin fraction din yung negative 1 na may 9 na denominator. So, multiply ang negative 1 at 9, it equals to negative 9. And minus sa taas, so negative 9 minus 28, it equals to 37 over 9. Hindi natin gagalawin yun. Kaya dahil negative si y, divide natin ang lahat sa negative 1 para maging positive. Kaya naging y, it equals 37 over 9. Yan na yung value ng
y. Number 4 is 5x plus 9y equals negative 12 and x minus 1 equals 5. So, and ang goal ulit is maalis ang, or ma-eliminate ang y. So, i-multiply natin ang pangalawang equations, which is x minus y equals 5 sa 9 para maging pareho sila ng number. So, 9x, copy the second denominator. So, 9x times x, it equals to 9x, and 9x minus y equals negative 9y. And so, 9x times 5 equals 45. So, ito yung nakuha. I-add natin ang dalawang equations, which is yung first equation, parenthesis 15x plus 9y plus 9x negative 9y equals negative 12 plus 5. Ito, 12 and 45 pala. So, ngayon, yung positive 9y at negative 9y ay cancel. Kasi, hindi, kapag pinagsama ang positive at negatives na pareho lang ang number ay 0. So, cancel. And yung 9 and yung 15x at 9x ay add. So, naging 24x. And yung number sa dulo, ito, negative 12 plus 45 is add, kaya 33. And 33 over 24 it equals to 11 over 8. Yan ang x. So, substitute. Ngayon, kaya ang alam na natin ang value ng x ay 11 over 8, isa-substitute natin ito sa equation na x minus y it equals 5. Kaya naging 11 over 8 minus y it equals 5. And ililipat natin yung 11 over 8 sa kabilang side para maiiwan ulit si negative y sa kaliwa. So always remember na kapag naglipat tayo, nababago ang sign. Kaya naging negative y it equals to 5 minus 11 over 8. And para madaling magbawas ulit, and gagawin nating fraction din yung 5 na may over 8. So, i-multiply natin. 5 times 8, it equals 40 over 8 minus 11 over 8. So, kaya naging negative y, it equals to 4 over 8 minus 11 over 8. Minus naman ulit sa taas. 40 minus 11 equals 29 over 8. So, kaya naging 29 over 8. Dahil negative si y, divide natin sa negative 1 para maging positive. So, ang value ng y is 29 over 8. Part 2. 4x minus 16 it equals to 3x plus 2. So, ang gagawin natin dito is i-arrange. So, 4x minus 3x. Bakit minus? Kasi sa tuwing maglilipat tayo ng numbers, kinakailangang palitan ang sign. So, dating positive, naging negative 3x. It equals 2 plus 16. Yan, arrange lang siya. So, minus ang 4x minus 3x, it equals 1x, kaya x na lang. So, tapos 2 plus 16 equals 18. So, ang sagot is x, it equals to 18. Next, 5 minus x times x minus 2, it equals negative 5x plus times negative 1. So, ang gagawin naman dito is multiply ang 6 sa loob ng parenthesis. So, 5 minus 6 times x, it equals negative 6x. And negative 6x times negative 12 equals positive 12. Then, copy. Next, add ang 5 plus 12. So, 5 plus 12 equals 17. Copy 6 minus x. And copy ulit ang negative 5, x minus 1. So, compute ulit. Minus ang negative 6x at positive 5x
it equals x, then minus 1 minus 17 equals negative 18. Kaya ang sagot x equals 18. 8x over 3 equals negative 8 over 3. So, multiply ang parehong side sa 3 para mawala ang denominator. Kaya naging 8x over negative 8. And ang next na gagawin is divide sa 8. Divide ang parehong side sa 8 para maiwan ulit si x. So, 8 divide 8 equals 1. 8 divide 8 equals 1. So, kaya ang sagot is x negative 1. While answering these solutions, I had realized that mahirap pala ang mag-compute and hindi basta-basta dahil kapag nagkamali ka ng isa, mali na ang lahat. Kaya bago mo i-solve or bago ka maglagay ng number, kinakailangan na pag-isipan mo muna and siguraduhin na tama ang isusulat para sa huli tama pa rin ang magiging final answer.